Matuwid. Isang salita, madaling banggitin, ngunit mahirap gawin. Sa dami na nilakad ng panahon, marami pa rin sa atin na may kanya-kanyang definisyon ng pagiging isang matuwid na tao. Pero iisa lang ang mananaig, ang pagiging matuwid sa mata ni Yahweh. Hirap no? Pero magagawa. Isan kasi, yun yung problema sa atin bilang tao. Pag mahirap, titigil na, susuko na. Pero 'di ba, kapag may alam kang isang bagay na tama at marapat na gawin, di na ito papatungkol sa kung gaano kahirap o kadali iyon. Pananatiliin mong gawin iyon kasi yun ang marapat gawin. Sabi nga nila, kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, palaging mayroong paraan. Minsan kaya natin ipaliwanag, no? Kaya lang ang tanong, bakit hindi mo magawa yung tama pag hindi nang gawin mo yung tama? Kahit alam mo sa isip mo kung ano yung aral. Kasi ang nangyayari, nahihirapan yung puso natin tanggapin yung mismong aral na sinasabi. O kaya yung mismong sitwasyon na ginagalawan mo, hindi mo matanggap na dapat wala tayo sa kalagayan na gano'n. Diba? Tapos syempre, maraming mga factor yan. Yung mga kasama natin sa buhay, yung mga tao na hindi kumikilala, mga kapatid natin minsan, no? Sila yung nagiging dahilan para magkaroon ka ng ibang pakiramdam dun sa sitwasyon. So, kailangan tayo mismo iniingatan natin yung mga bagay na kinikilos at sinasabi natin kasi nakaka-apekto tayo ng ibang tao. Papasok tayo sa pupunan ng mga bayan ni Yahweh kasi nag-a-apply po tayo for adoptions, ano? Sana ma-adapt tayo, no? Sa pamagitan ng mga mabubuting gawa, pagsunod sa Ebanghelyo, pagsunod sa mga aral, para kumbaga aaring ganap tayo. Na isang haing buhay, yung palang katawan natin, isang haing buhay, isang haing pagsamba, okay? Banal at kaya-kaya kay Yahweh, na siya ninyong katampatang pagsamba. Yung palang pagsamba natin, yung ating katawan. Ibig sabihin, pag pala meron tayong connection kay Yahweh, may nag-aalaga sa atin. At kailan nangyayari yung connection natin sa Kanya? Kailan? Panguling tanong ko na lang ito. Na meron nag-aalaga sa atin. Ang ginagawa, binibigyan tayo ng protection. Tama naman. Nagiging alay tayo, pag may sakit tayo, nakapabangon tayo pag-aaral ng Sabat kasi alam natin na hindi marapat gawin. Kung at present meron tayong nararamdamang karamdaman, ginagamot naman tayo, gumagaling tayo. Tapos at the same time, kung hindi tayo nagugutong, pinapakain tayo. Di ba yung trabaho ng nanay sa kanya sa pinakalagaan, pinapadede, pinapakain. Tapos kung may sakit, iniingatan. Kung walang sakit, hindi niya pini-expose sa anumang bagay. In total, caring. Kailan nangyayari yun kapag ka natutupad itong mga bagay? Yung sinasabing nursing mother, yung word na alam. Sa araw ng Sabat siya. Doon na tayo nagkakaroon ko yung sa kanya. Yung minsan, yung connection na yun, pinapagot natin. Tapos magpo-question tayo, bakit pag pinasabat na lang nagkakasakit? Yan sa hari at pinagbigyan siya kasi may dahilan naman kasi yung lingkod kung bakit di siya makabayad ng kanyang utang sa hari. Inunawan rin kasi ng hari yung utang ng lingkod at kasi sa pag-inunawan niya rin yung kapatid. Marami pagkakataon sa buhay natin na tumataas at bumababa ang gulong ng ating lakad. Sa kabila ng ganong mga pangyayari, magtitiwala ka pa rin ba kay Yahweh? Tatayo mo pa rin ba ang tama? Ganun talaga eh. Di kasi siya patungkol sa nangyayari sa'yo. Ikaw, ano bang gagawin mo pagkatapos ng nangyari sa'yo? Pero sabi mo, alam mo naman sa sarili mo yung dapat mong gawin at hindi mo lose. So marami pong factor. Pero ang isang pinakamahalaga po na kailangan natin maintindihan doon, nasaan ka doon sa dalawa doon? Anong righteousness ba yung dala-dala mo?
So, yun po yung sinasabi na ano eh, last week nga po na ano namin, yung dala-dala ko pong makuha po, yung sinasabi na you can control the storm, but you can control your sails. So, yung sabihin nun, pag na pong nasa dagat ka, may dala kang barko, nakokontrol, hindi mo makokontrol yung storm doon. Ang makokontrol mo, paano ka dadaloy doon sa alon. Ano makokontrol mo? Yung sails mo, ano ba yung mga sail natin? Ano ba yung mga ano natin doon? Pwede mo makontrol. Sample natin, yung kanina po sinabi ni Keeper, yung mga pag-alitan ng magkakapatid. Ano ba po ang nature ng isang tao, di ba? Nag-iibigan, nagkakaroon ng pagkakaisa. Nagkakaroon, lalo na po nagsisimula sa magkakapatid. So, ang nature ng magkakapatid, nagmamahalan, nag-iibigan. Kasi alam mo kung ano yung bagay na mabuti. First of all, pag yung sinasabi niya sa part doon sa pagpili ng Sabat, kapag kasi hindi buo yung pag-understanding natin, yung paunawaan, patungkol sa Sabat, papasok yung maraming Panginoon. Alam niyo yan, minsan pupunta tayo ng Sabat, hati yung ating atensyon. So parang ganito, tatawid ka sa mga pedestrian, sa mga ating, parang the usual. Pag sinunod mo yung red light doon, parang mukhang ikot. Kasi bakit? Wala naman dumadaan. Kasi yung mga tao nagtatawiran na nananali, yung nananali. Kaya nung humuli sa iyo. Pero bago, ano ba yung understanding mo sa red light at sa green light? Nasa mabuting purpose na siya. Kasi pag iuugnay mo yun dun sa aral ng mabuti, ginagawa nito yung purpose. Naiintindihan mo yung ibig sabihin. Hindi mo siya binabali. Pag lingkod ka, alimbawang pinatalon ka, hindi na tanong kung saan at kailan, gano'n kung kataas. Diretso na agad. Ang mahalaga doon, ma-realize mo bakit ganyan yung naging kalabasan ng ginagawa mo. Kung bakit hindi ka nakapunta ng Sabat. Kasi baka pinili mo yung may mga pinili ka sa mga nakaraang dumaang panahon, dumaang buwan, araw, na hindi mo namalayan na makaka-apekto pala doon sa araw ng Sabat. Dahil na naib yung sarili mong katwiran. Kaya ngayon, ang nasasakripisyo, yung Sabat mo, hindi yung Sabat na sakripisyo. Yung nasasakripisyo, yung Sabat mo. Paano mo pinapahalagayan yung Sabat. So kaya po importante yung sinasabing, ano ba, saan ka ba nananaig? Sino nananaig sa'yo? Ikaw o si Yahweh? Kasi, yun yung nakakalimutan natin. Parang kumbaga sa natin sa magulang. Sino ba dapat ang nanaig sa magulang? Yung anak o yung magulang? Minsan gano'n eh, kaya hindi nagkakaintindihan. Kasi yung nakikita ng anak, yung katuwiran na nakita niya sa mga paligid niya. Kaya po importante yung bagay ng pagtuturo, yung pag-nurture, yung pagbibigay ng kahalagahan sa pagtutupad ng mga salita na nawawasa ng araw na Sabat. Minsan napapaisip tayo, bakit kaya ganito buhay ko? Bakit masalimuot pa rin dinadaanan ko? Bakit ganun? Pero sa isang iglap, imulat mo lang ang mga mata mo, kapatid. Tumingin ka sa paligid, mapapaisip ka, mas swerte pala ako dahil nabubuhay pa ako at may pagkakataon pa akong itama ang mga mali. Diba? Kang ani Job, puro mabubuti lamang ba ang tatanggapin natin sa kanya? Sinabi dito, may takot at pakikinig na kasama. Yung takot na sinasabi, pupunta tayo dun sa takot ng Hebrew, which is yung sinasabi na hira. Meaning, yung takot dun sa kapangyarihan, o yung takot dun sa bagay na pwede nangyari sa'yo, hindi mo nagawa. Hindi ang paglilingkod sa palingin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. Hindi pagkus gaya ng mga alipin ni Yahweh na ginagawa mula sa puso ang kalooban ni Yahweh. Meaning, na kung may lang binigay dito, yung gusto, yung takot ni Yahweh, at yung
yung akala mong tama sa sarili mo, which is sinabi mo Kuya Kalel, na yung nakalin mo mananahin yung sarili mo o yung gusto mo niya. Yun na lang ang bagay na nagbibigay sa atin, nagsasabi na matuloy na yung ito kapag nagsasagawa ko yun. Ngayon, ang tanong, kung gano'n kung yun ang po yung kailangan, bakit hindi natin na-apply sa sarili natin? Kumano na tayo sa Sabat, nakakapakinig tayo ng aral ni Yahweh, nakakapag-ano naman tayo ng mga kapistahan, nagsasagawa naman natin lahat sila. Ang problema kasi, minsan, tayo, ang natin sa Biblia, or yung sa araw ng Sabat, naiintindihan lang natin yung aral. Hindi natin inuunawa. Na kapag dumating na yung problema na ihaharap sa iyo, na sabi natin nadapa ka, pag tumayo ka ulit kasi hindi mo inunawa yung problema din, o hindi mo nakuha yung sagot na yun, pag hinarap ulit sa iyo, babagsak ka ulit yun. Yun yung minsan na dalilin lang tayo ng mga bagay, na minsan kailangan natin harapin yung problema natin, hanapin natin kung ano yung tamang gawin. Yun lang walang kailangan ng tao, pananamit at pagkain. Yun lang yung kailangan ng tao. Pag nakuha mo na yun, lahat ng darating doon dapat magiging masaya na. Dapat na hindi yung pagkakapagin yung dalawang yun. Yun yung sinasabi ng Biblia na hindi yun yung problema sinasabi. Pero tayo kasi tao, naghahanap tayo ng mas mataas pa sa atin. Hinahanap natin kung ano yung wala tayo. Hinahanap natin. Hindi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Kanino ba siya natatakot? Kay Potiphar o kay Yahweh? Di ba yung unang-una niyang rason na binitawan ay magkakasala ko sa kanya? Kailangan mo kaiwan. Kasi hindi tayo papasok dyan. Hindi tayo makakapasok dyan. All or nothing lang. Ang asitata. Yung bagay na akala mong maliit, malaki sa kanya yun. Magkakasakit ka, magkakaroon ka ng ubo, lalabating ka, walang ganun mangyayari. Sabihin, walang something wrong na mangyayari kasi merong nagtuturo sa'yo kung paano ka gumalaw sa mundo. Paano gagawin mo sa mundo. Hindi lang sa papa mo nangangako ka na igagala mo sila. Meron pang isa, sino? Si Yahweh. So sabihin pala, dito importante to. So sabihin pala, kasama si Kuya Kalel dito, kasama kami lahat. Pag sumasagot tayo sa magulang natin, parang sumasagot na rin pala tayo kay Yahweh nun. Tama ba, diba? Or, kasi, minsan, ginajustify natin na nasa tamang pag-isip naman na tayo. Hindi may matanda na ako, hindi ano na ako, ilang taon na ako. Kaya hindi tayo napupunta sa destination natin. Madalas kasi, gumagawa tayo ng goal na hindi klaro sa atin at hindi natin alam kung paano yun pupuntahan. Basta tayo, bilang tao, kapag gusto natin yung isang bagay, ipipilit natin kahit hindi natin alam kung saan at paano tayo pupunta doon. Para mabiyahe ka papuntang Batangas, pero hindi mo alam kung ano ang mga sasakyan mo para makapunta doon. It's not about the destination, it's about the journey that makes the destination fulfilling and worth it. Sa mga Sabat,
pistahan at sa mga panahon na lumipas, binigyan ba natin ng pansin talaga ang journey na ating tinatahak papunta sa destinasyon natin? May pagbabago bang nagaganap sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Papunta na ba tayo sa destinasyon ng pagiging lingkod ni Yahweh? You're what I couldn't find. A totally amazing mind, so understanding and so kind. You're everything to me. Oh, my life is changing every day in every possible way. And oh, my dreams is never quite as it seems, 'cause you're a dream to me, dream to me.